Hello, magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon kung anong oras nyo man ito napapanood, no. So, re-reactan lang natin yung video ni na in-upload doon sa channel ni Attorney Sabi, yung channel niya sa Facebook at saka sa YouTube. Sa YouTube ang pangalan ng channel niya ay dati The Filipino Sabi Lawyer. Ngayon naging Sabi Friends Smorgasbord, no. Merong 4.15 subscriber. At pero hindi niyo na makikita itong video na ito sa channel ni Sabi dito sa YouTube ngayon kasi in-unlist niya na. Pero syempre, makakakita pa rin tayo ng kopya niyan. Okay. So panoorin niyo no kung ano. By the way no, since nandito ka sa channel ko, salamat sa suporta na binibigay mo sa akin. At kung maaari lang naman no, kung maaari lang naman naghabol kasi ako ng yung threshold, maabot ko yung threshold para maging makuha ko yung mga pinalipad niyo sa akin, no. Pwede kayong mag-ano diyan, super takes, no. Pero hindi yan sa pilitan if you want to. Diyan lang ako kumikita dito sa channel na ito, no. Anyway, so tunghayan natin kung ano yung sinabi nung anak ni Attorney Sabi. Tapos react na rin natin. Ayan, re-reactan natin itong video na ito ni na in-upload sa channel ni Attorney Sabi Filipino Lawyer o yung kilala natin na si Susan Yance, no? In-upload niya ito kaninang umaga at ngayon hindi niyo na ito mapapanood kasi binura na yan, no? I mean, unlisted na yan. Pero may nag-upload na naman ng video na yan. Itong video na ito ay hindi akin, hindi ako yung gumawa, pero inedit ko para hindi nyo makita yung itsura ng bata. Yung bata ay minor de edad. So, although alam ko naman na hindi ako yung nag-post nito at di ako makakasuhan, I believe na hindi dapat idama yung bata dito, no, na ipakita yung mukha niya, no. Okay, so reakan natin yung sinasabi ni Attorney Sabi dito. Kasi hindi naman talaga to statement ng bata. Statement ito ni Sabi. Tingnan nyo, makikita nyo yung paraan pa lang ng pagsasalita, yung paggamit ng words at saka yung mga assertions na ginagamit. Susan Yance na Susan Yance talaga. Halatang statement ito nung nanay at hindi siya. Okay. So, pakinggan natin. Let's go. Good day, everyone. I appreciate you joining me today as I address some recent matters that have come to my attention. Na-appreciate niya pero binura niya agad. In-unlist niya kaagad doon sa kanyang channel, no? Pero na-appreciate niya daw. Bakit ka gagawa ng statement tapos tatanggalin mo din kaagad? 'Di ba? Gumawa ka pa ng statement tapos ang makakapanood lang iilan lang, no? Tapos dito sa comment dito sa video na ito na ginawa, nakasulat diyan, no, pakinamin sa iyo, who you, sabing ganun. Anyway, tuloy natin. I would like to state that my mother is innocent until proven guilty by a competent court. Okay, tama naman 'yon. Everyone is presumed innocent until proven guilty. However, yan ay legal presumption. 'Di ba? Legal presumption 'yan. Ibig sabihin sa batas wala pa siyang sala. Sa batas, sa pagtingin ng batas. Pero sa pagtingin ng tao, lalo na't alam naman natin, we have a reason to believe kung ano bang uri ng tao itong si Susan Yance. Unang-una, napatunayan na natin yan kaagad na sinungaling siya, 'di ba? Hindi naman daw siya yan, yung nakikita nyo ngayon sa screen, no? Pero it turns out, nalaman natin yung totoo na siya pala talaga yan. 'Di ba? Oh. Okay, so tuloy natin. Ulitin ko sa mata ng batas, siya ay hindi dapat parusahan sa krimen. Sa ngayon kasi innocent pa siya until proven guilty. Ulitin ko, nag-a-apply lang 'yan sa legal presumption. Pero yung tao, they have a reasonable right to believe kung ano yung alam nila dito sa issue na ito, 'di ba? Any pragmatic, intelligent person in mind knows that.
Oh, dinamay pa si si Kayo doon sa video na gumawa ng video na to. Hindi ako yung gumawa ng video na ito at saka this is in public, no? Nasa group page ito eh. So, ayan, pragmatic, halata naman na kung sino yung pinaparinggan, no? So I say na ito ay statement talaga ni Susan Yance at hindi talaga nung bata. Sabi, yung daw yung presumption daw na innocent si Susan Yance ay obvious daw para sa lahat ng pragmatic na tao. No. Ulitin ko sa inyo yon ay legal presumption. Sa mata ng batas, hindi siya dapat parusahan kasi hindi pa napapatunayan sa korte yung... Pero, on the other hand, we have a reason to believe na ginawa nga niya yung mga binibintang niya. No? Ako, for one, no? Naniniwala ako na ginawa niya talaga yung ginawa niya kasi hindi na natin mai-ignore yung dami ng tao na nagsasabi about her na hindi magkakakilala at saka on the other hand, hindi naman niya sinasagot ng maayos. Diba? O, so tuloy natin. To those who are allegedly wronged by my mother should file a case and go through due process. Oo, so yan. Ngayon, kung sumisigaw ka ng due process, 'di ba? Sumisigaw ka ng due process ngayon. Pero remember nung pinagbibintangan mo si FLM, hindi ko pinagtatanggol si FLM dito ha. I'm just saying kung ano yung contrast ng pagkatao nung sinasabi niya ngayon sa ginagawa niya dati. 'Di ba? Si FLM na galit siya, tinatawag niyang budol, ganyan. Wala rin naman siyang conviction na makikita. Bakit ngayon hindi natin pwedeng gawin sa kanya yung hindi wala na tayong karapatan na maniwala, no? Na ano siya na may ginawa talaga siyang mali kasi hindi siya si Mangusin, ganun ba 'yon? Bigla-bigla yung standard na in-apply niya kay Mangusin hindi pwedeng i-apply sa kanya. Ganun ba 'yon? No? So tuloy natin. Contrary to some claims of a few credit grabbers online. Oh, yan, credit grabbers, no? Contrary to claim to some credit grabbers online. Okay, hindi daw yan, tutuloy ko na, no? Hindi daw dahil sa power ng mga credit grabber katulad nito ni Francis Leo Marcos. Ibig sabihin nakakarating sa kanya yung mga statement. No, tuloy. My mother was not arrested because of your so-called power. Wag po masyadong magaling. Okay. Pero ikaw, nung time mo, lahat na lang kin-credit grab mo. Yung sa Paranaque, kinausap mo si kinausap mo si Joker para manalo sa kaso. Pero ang totoo naman, wala ka naman talagang ginawa. Wala ka talagang ginawa. I know this for a fact. LTO, kin-credit grab mo. No? May nag-ibang nagreklamo noon. Kung ganyan ka talaga kalakas, bakit ka nahuli ngayon? In closing, I hope those who are benefiting from this mess can sleep soundly at night. Okay. Ako, nagbe-benefit ako dito sa nangyari sa'yo, Susan Yance. In fact, tignan mo lang ang sinasabi ng tao sa'yo. Lahat sila natutuwa. Walang nalulungkot na nakulong ka. I'm sorry to you. Walang nalulungkot na nakulong ka. Ganyan ka kamiserable. I'm sorry to tell you. Lahat kami natutuwa na nakulong ka at nakakatulog kami ng mahimbing. Bakit? Nabawasan ng isang scammer sa mundo. Pag nakalabas ka, hahanapin kita, tatawanan kita sa harap mo. In fact, nandito lang ako sa probinsya. Gusto kitang puntahan para matawa ako sa'yo. Tatawagan ko si Food Genius minsan. Sabihin ko, ay wala, nasa blank pala si Food Genius. Hindi siya makakasama. Si Bungo siguro. Yayayain ko siya na puntahan. Kaya pero dito nag-diverge kasi yung topic namin. Ako tinatopic kita pero si Bungo hindi ka tinatopic, no? Sumasagot lang siya ng paminsan-minsan pero hindi kanya topic. Pero gusto ko sabihin iyayain ko siya na pumunta sa inyo. Anyway, tuloy natin. To those who had no personal involvement, who were not victimized, you do not have the right to shame, insult, or incite any form of harm against me or members of my family. Yan, that I understand. Kaya hindi guilty by association dahil nanay mo yung nakulong, pati ikaw guilty. Hindi kita din nadamay. Pero itong tito, hindi ko alam. Pero adult na yan, so wala akong pakialam. Hindi ko na tinakpan yung mukha niya.
I also kindly ask you not to post and slander me or my uncle on social media. Ikaw, hindi kita i-slander, Iha. Kaya yung ibang tao ginagawa yan. Pero I call on other people, no? Siguro kung naiinis kayo dito at naniniwala kayo na magiging budol itong batang to, sisihin nyo yung magulang, hindi siya, no? Biktima lang rin siya. Kung totoo nga na naging budol tong batang to, biktima siya ng pagpapalaki ng isang budolista, no? So as of now, hindi ko siya idadamay. Tignan natin in the future ko ano magiging dito, kasi apparently lagi na tong tinitignan, lagi nang may naniniktik sa kanila. I'm sorry, no? I'm sorry, hindi ko sasabihin kung saan galing yung information na yon. O baka sabihin na lang natin na, imagination ko lang. Because the alleged crime of my mom is not our crime. Let's be fair in showing. Okay, so ay my goodness, na nakita nyo pa rin yung mukha, no? Yes, I agree, let's be fair, no? At ano yung sabi niya sa dulo? Pakinggan natin. Thank you very much. Let's be fair and Our crime. Let's be fair in showing compassion and spreading anger. Thank you very mag-show daw kayo ng compassion at maging fair daw kayo sa kanya, no? Yun lang yung sinabi. So ayan nga, in closing, I agree with Bungo sa pag-uusap namin kanina. Kung gusto niyang makalimutan sila ng tao, yung anak, for example, sana hindi na lang siya nagbigay ng statement at saka hindi na siya magpaliwanag kung ano-ano, magparamdam. Remember, no, kung natatandaan nyo, kaya naman talaga nahuli ito si Sabi, kasi masyado siyang aggressive na magpabida. Ginawa niyang tungkol sa kanya yung usapin tungkol kay Mangusin. 'Di ba? Pinapalabas pa nga niya dati na ang may ayaw daw sa kanya, kumampi na lang kay Mangusin. Come on, hindi ikaw ang muka ng pakikipaglaban kay Mangusin. In fact, hindi nga rin si MG. Naging instrumento si MG para hindi si MG, hindi kung sino-sino. So, pwede kang maging anti-Sabi at the same time anti-Mangusin. Pero ang assertion nito ni Sabi, kung antay ka daw sa kanya, dapat maging pro Mangusin ka na lang daw. Oxymoron daw 'yan. Remember, hindi naman siya yung muka ng pakikipaglaban kay Mangusin. I take back yung sinabi ko na si MG yung muka ng pakikipaglaban sa Mangusin ngayon. Bakit? Kasi siya yung may pinakamataas na traction, 'di ba? Pinakamalaking channel, no? Pero pwede kang lumaban kay Mangusin at the same time anti-MG ka if you want, 'di ba? Pero I advise against it kasi napakalaking tulong ni MG dito sa nangyayari na ito kay FLM. Wala ka naman talaga na itulong. I'm talking about Sabi, no? So in closing, hindi ko maintindihan bakit mo pinipilit, no? Sabi, ulitin ko, statement ni Sabi yan at hindi yan talaga statement ni nung tawag dito, nung bata. In closing, hindi ko maintindihan bakit gusto mo hindi ka i-judge ng mga tao, i-presume ka na inosente until proven, samantala nung si Mangusin yung inaatake mo dati, no? Wala din namang conviction yon other than anti-Elias na binaligtad din naman ng korte. No, hindi ko pinagtatanggol ulit si Mangusin dito, pero bakit ganoon? Pagdating sa iyo, gusto mo hindi mag-apply sa iyo yung kung anong ginagawa mo kay Mangusin dati. So ayan, no? Ulitin ko, Don, umuwi ka dito, no? Umuwi ka dito. Don Anyway, goodbye. Mag-ano kayo mag-subscribe kayo sa channel. Thank you.